Isa sa matinding kalaban mga tol ng ating bansa is yung mga taksil, no? Yung mga willing ipagbili ang kanilang lupain o ang kanilang bayan, no, para sa salapi. Tulad na lamang nitong nababalita ngayon mga tol, may mga kumukuha daw ng buhangin, no, sa ating mga baybayin para itambak sa West Philippine Sea o sa ginagawang reclamation mga tol sa West Philippine Sea, pagbuo ng mga artificial island, no? So sabi rito sa balita, no, mga kumukuha ng buhangin sa Pilipinas para sa reclamation sa West Philippine Sea, maaring sampahan ng kaso o sampahan ng reklamo mga tol. Hindi lang dapat basta-basta sampahan ng reklamo, no? Pag napatunayan mga kapatid na talagang kumukuha sila ng buhangin sa Pilipinas para gawing isla sa West Philippine Sea ng mga banyagang gustong umangkin ng ating teritoryo mga tol, ano kaya ang nararapat na parusa, no? Sa mga taong ganun. Ano sa tingin ninyo mga kapatid, no? Sabi rito, ayan mga kumukuha ng buhangin sa Pilipinas para sa reclamation sa West Philippine Sea, maaring sampahan ng reklamo ayon sa palasyo. Well, alamin na lamang natin itong balitang to mula rito sa PTV Philippines at makikitulong na nga mga tol, no, ang AFP ay tutulong na rin upang hanapin o para alamin kung sino yung mga taong involved dito sa nababalitang to mga tol, no? At tayo naman bilang mga Pilipino, dapat alam natin yung mga ganitong klaseng balita. Total tapos naman na ang eleksyon mga kapatid. Balik ulit tayo sa mga issue, sa mga problema na kinakaharap na ang ating bansa. Yung mga magkakaaway dyan dahil magkaiba kayo ng binoto, magkabati na ulit kayo. Okay, mag-ayos na ulit kayo. Importante mga kapatid yung relasyon natin sa isa't isa. Politika lang yan. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Samantala po, iginit na Malacanang na maaaring masampahan ng kaso ang mga mapapatunayang sangkot sa iligal na pagkuha ng buhangin mula sa mga baybayin ng Pilipinas para sa mga umano'y reclamation activity sa West Philippine Sea. Sabi nga walang usok, kung may usok, may apoy. Diba? So siguro mga kapatid, may mga report na nakuha ang palasyo na may mga kumukuha ng buhangin. Biruin mo buhangin mismo. Lupa mismo ng Pilipinas mga tol, gagawing pantambak sa West Philippine Sea para gawing artificial island ng mga mananakop. Naku po. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pagtatambak ng buhangin sa WPS ay paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, gayon din sa Republic Act 1204641 o ang Philippine Maritime Zones Act. Matatandaang una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng masusing investigasyon hinggil sa umano'y dredging at reclamation activities sa loob ng karagatan sakop ng Pilipinas na unang ibinunyag ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na ginagamit umano sa mga reclamation project ng China. Alam mo, nakakalungkot, no? Kasi yung mga sundalo natin mga tol, nilulunok nila yung pride nila. Nilulunok nila yung ego nila, 'di ba? Para hindi hilahin ang Pilipinas sa gera. No? Kahit na masaktan sila, kahit na nagmumukha silang duwag sa paningin ng ibang Pilipino o sa paningin mismo ng China, 'di ba? Nilulunok na lang nila yung pride nila, wag lang tayong hilahin papunta sa gera. Kasi kung tutuusin mga tol, kaya naman talaga makipaggera nitong ating mga sundalo. Kung sila lang kayang-kaya nila yan. Handang mamatay ang mga yan para sa bayan natin eh. Pero syempre mga tol, ang iniisip pa rin nila yung kapakanan ng mga Pilipino. At alam naman nilang hindi lahat ng Pilipino gusto ng gera. Dahil syempre, sino ba namang may gusto na araw-gabi hindi ka makatulog ng mahimbing dahil nangangamba ka sa mga bumabagsak na bomba mga tol. Diba? Pero nasasayang mga kapatid yung kanilang effort, nasasayang yung kanilang ginagawa kapag merong mga tao na nagtataksil sa ating bansa. Biruin mo ito sabi balikan natin. Agency o NICA na ginagamit umano sa mga reclamation project ng China sa WPS ang ginagamit buhangin mula sa mga baybaying dagat ng Pilipinas. Yan ginagamit sa mga reclamation project ng China. Yung mga buhangin kinukuha mismo sa mga baybayin ng Pilipinas.
Biruin mo mga tol yung West Philippine Sea, atin yan. Nasa loob yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Tayo may karapatan dyan na ipanalo natin yan 2016 arbitral ruling. Ang China, squatter land dyan. Napawalang bisa ngayong 9-dash line nila eh. Biruin mo, inaangkin na nga nila yung ating karagatan. Gumagawa na nga sila ng artificial island. Yung mga buhangin na ginagamit nila, hindi pa galing sa bansa nila, galing pa mismo sa bansa natin. Sinong nagbebenta nun? Yung mga taksil. Diba? Mga taksil, mga kababayan pa natin mismo. Kaya nga sabi, kapag napatunayan na ikaw ay sangkot o yung mga sangkot, no? Doon sa mga pagkuha ng buhangin, syempre hindi libre yan, bayad yan mga tol, diba? Pagkuha ng buhangin sa mga baybayin ng Pilipinas para gamitin sa mga reclamation sa West Philippine Sea ay maaring sampahan ng reklamo. Reklamo nga lang yung nakalagay dito eh. Ayan kung titignan nyo maaring sampahan ng reklamo. Anong klaseng reklamo? Dapat patawan na ng parusa. Hindi reklamo lang, di ba? Patawan na nila ng parusa kasi biruin mo mga tol, ang tagal na nating ipinaglalaban tong West Philippine Sea. Winawater cannon yung mga Coast Guard natin dito, pinapalayas yung mga mangingisda natin dito. Yung mga sundalo natin mga tol, biruin mo mga sundalo na mismo tas binabangga ng mga Coast Guard nila, Coast Guard. Coast Guard mga tol laban sa mga mismong sundalo natin. Meron tayong isang sundalo na putulan ng daliri kung naaalala ninyo yun last year. Sinong bumangga doon? Di ba mga Coast Guard lang ng China? Pero hindi pumapalag yung mga sundalo natin kasi nga once na pumalag sila, once na nag-fire sila mga tol, gera yan. Di ba? Gera na yon mga tol. Pero tignan mo ginagawa ng iba pang mga tao dito sa Pilipinas. Ibinibenta mga kapatid, lupa natin mismo. Lupa ng Pilipinas. Hindi po natin masasabi ang pinakadetalye nito dahil medyo sensitibo po ang mga issues dito. Pero nakausap po natin ang DENR pero makikipag-ugnayan pa rin po sila sa NICA at saka sa Philippine Coast Guard. So sabi nga, di ba? Kung walang usok, walang apoy, may usok, di may apoy. Naibunyag nga di ba? Na may ang ginagamit na mga buhangin para sa reclamation project ng China ay mga buhangin galing mismo sa Pilipinas. Kaya ito ngayon, sabi ng AFP. Ito panoorin natin tong balita mula naman to sa UNTV News. AFP, tutulong sa investigasyon ng quarrying sa West Philippine Sea, mga kapatid, no? Nakahandang tumulong ang Armed Forces of the Philippines sa investigasyon ng umano'y quarrying activity sa West Philippine Sea na posibleng reclamation activity, no? Alamin natin to mga kapatid. Nakahandang tumulong ang Armed Forces of the Philippines sa investigasyon ng umano'y quarrying activity sa West Philippine Sea na posibleng reclamation activity. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy na binabantayan ng militar ang mga isyung may kaugnayan sa pambansang seguridad. Tutulong ang AFP sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation kung kinakailangan para matukoy ang mga nasa likod ng mga aktibidad na ito. Binigyang diin ni Padilla na mandato ng AFP sa ilalim ng whole nation approach ang protektahan ng pambansang teritoryo at pigilan ang mga banta sa soberanya, kalikasan at seguridad. Grabe, no? Pero mo makikita mo, no? Talagang minsan ang kalaban natin, mga kapwa din natin Mga kababayan din natin Well, sana naman mga kapatid, no? Ay etong mga ganitong problema ay mabigyan ng solusyon. Sana talaga hindi magtagumpay yung mga masasamaang budhi. Sana hindi magtagumpay yung may mga masasamang balak, mga kapatid, no? Alright, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.